Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Narito po ako muli. Mag-aaral ng salita. Ako po si Pastor Mel Rotapio, ang pastor ng pulis. Sa umaga pong ito, patuloy po tayong mag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Mag-aaral po tayo tungkol sa pagkakaroon ng tamang relasyon at tamang ugnayan sa ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, i-recap lang pinag-aralan natin kung paano binalik ang relasyon ng tao at ang Diyos. Na gumawa po ng paraan ang Diyos upang muli tayo ay magkaroon ng ugnayan sa ating Diyos na lumikha sa atin. Kanyang sinakripisyo, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak pagkas magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang sinasabi ng John 3:16. So ganun po tayo kamahal ng Diyos na kanyang isinakripisyo yung kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang muli maibalik tayo sa magandang disenyo ng Panginoon at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinakripisyo niya si Jesus para po ang bawat tao ay muli maibalik dun sa magandang plano ng Panginoon. Sa kanyang pagkakalalang ng tao ay nilalang niya ayon sa kanyang wangis. Sapagkat ang tao ay kaya lamang nagkasala ay dahil nalinlang ni Satanas, nakinig sa mga maling turuan ng mundong ito. Kaya nga mga kapatid, sa umagang ito, mga minamahal, pag-aralan po natin kung paano magkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Napaka-importante po ng topic na ito, lalong-lalo na po ngayon sa ating panahon na pasama ang mundo. Ang kailangan po natin ay magkaroon tayo ng tamang relasyon, ugnayan sa ating Diyos na lumikha. So, kung ang bawat tao po ay hindi magkakaroon ng maayos na relasyon sa ating Panginoon, so wala pong magandang patutunguhan at mamumuhay lamang na walang pag-asa sa kaguluhan. Kaya po sa umagang ito, pag-aralan po natin kung paano magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Unang bagay po na gusto mangyari ng Panginoon para tayo muli magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya. Pakumbaba tayo, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Sus sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Confession and repentance. Sabi po sa aklat ng unang Juan chapter 1 verse 9, sabi po, subalit kung pinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung tapat po tayo sa ating puso na hihingi ng tawad sa ating Diyos sa lahat ng ating nagawang pagkakasala na nagawa natin, patatawarin po tayo ng Diyos sapagkat tapat po ating Panginoon. Ang gusto lang po ng Panginoon makita yung ating puso na tapat po tayo humihingi ng kapatawaran sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Tayo po ay patatawarin ng Panginoon at doon mag-uumpisa yung ating magandang relasyon sa Panginoon. Na aminin natin na hindi na natin kaya yung ating katatayan na bibigatan dahil sa mga kasalanan ng ating nagawa. Napakahirap po pag tayo nabubuhay sa kasalanan. Kailangan mo lamang ibaba mo po yung sarili mo. Hingi mo po ng tawad sa Panginoon. Ang kailangan po natin ay tapat na tayo hihingi ng tawad sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, kung nakikita niya yung puso natin na tayo nagpapakumbaba, na gusto na natin iwanan yung ating mga sasamang bagay na ginagawa, patatawarin po tayo ng Diyos. Susuko po natin yung ating sarili sa Diyos na tanda ng ating taos-pusong paghingi ng tawad at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Pangalawang bagay po na gustong ipakita po ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. You must believe in God. Kailangan maniwala po tayo, may Diyos, manampalataya tayo sa Diyos, sa ating puso. Sabi nga po sa Romans chapter 10 verse 9, kasi ng iyong mga labi mula sa iyong puso, na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, ikaw ay maliligtas. Ang kailangan lang po, i-confess po natin na ating pananampalataya, kung nananampalatayan tayo na si Jesus ay nabuhay na muli sa mga patay, ikaw ay maliligtas. So, kailangan lang po panampalatayan natin yung ginawa ng Diyos sa ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo upang sa ganun po ay mamuhay po tayo ng may tamang ugnayan sa Panginoon. So, kaya nga po sabi ng John 3:16, for God so loved the world and He gave His only begotten Son, for those who serve and believe it,
shall not perish but have everlasting life. Yung pananampalataya po ang kailangan ng Diyos. Hindi po kailangan ng Diyos yung kayamanan natin. Hindi po kailangan ng Diyos yung ating mga kayamanan o kagandahan, kagwapuan. Ang kailangan po ng Diyos ay makita yung pananampalataya, paniniwala mo sa Kanya. Upang sa ganon ay makakilos siya sa ating buhay. Yung ating relasyon sa Kanya ay maging matibay na nakadugsong na hindi mapuputol. So, kailangan pong pananampalataya ng ang ating Panginoong Hesus. Kailangan natin isasagawa natin ang lahat ng ito. Hingin ng tawad sa Kanya ay gawin po natin na may kasabay ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So, bilang pangatlo po, ang kailangan po natin para tayo lubusang magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon ay tanggapin po natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. Sabi po ng John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So kailangan po natin tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Sapagkat ang binigyan lang po ng karapatan ng Panginoon, ng Diyos, na maging anak niya ay yung sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yung tumatanggap sa ating Panginoong Hesus bilang siya'y Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Sapagkat kung nananampalataya po tayo mula sa ating puso, ay tayo may buhay na walang hanggan. Nandun po na si Jesus yung patitirahin po natin sa ating puso, na siya lamang yung tinanggap natin, hindi ang reliyon, hindi ang anumang katuruan, kundi si Jesus na siya nagpakasakit doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin, na kailangan pong tanggapin po natin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas. Na kung tatanggapin po natin ang ating Panginoong Kristo ay isa pong ilustrasyon. Halimbawa po ikaw ito, nang tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi na po ikaw makikita kundi si Jesus na natataklubang ka na. At siya yung makikita sa buhay mo, babaguhin niya yung buhay mo. Wala na yung madilim mong pamumuhay, kundi yung karakter na po ni Jesus yung makikita sa buhay mo. Yung worst mong buhay, magaspang na pamumuhay, lahat may bisyo, lahat tatanggalin po ng Diyos yung babaguhin niya. Sapagkat ang banal na Espiritu mananahan sa iyo. Yon ang gagalaw sa buhay mo, mag-uudyok upang gawin kung ano yung kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon Jesus. Kailangan mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon para po lalong magmatibay yung relasyon natin sa Kanya. Kaya nga po, mga kapatid, hindi lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos. Ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, ngunit ito'y nahiwalay sa Kanya. Ang binigyan lang po ng karapatan ng ating Diyos na tagapaglikha na maging anak niya ay yung tumatanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Ito po yung sinasabi ng John 1:12. Sinasabi po rito, subalit ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap at sumampalataya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Bakit po? Ang sabi po ng Bible sa John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan sabi po ni Jesus. Siya lamang po kasing daan para tayo makarating doon sa bayan na langit sa piling ng ating Diyos na manilikha. Si Jesus lamang po. At panampalataya natin ang katotohanan. Unang bagay po si Jesus ang daan. Pangalawang bagay po ay siya ang katotohanan, na siya lamang ang katotohanan makapagliligtas sa atin. Hindi ang ating mga reliyon, hindi ang ating mga kakaimanan, hindi ang ating mga trabaho, kundi si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan. At siya lamang yung makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi po namin maibibigay ng mga pulis ang buhay na walang hanggan. Hindi rin po maibibigay ng doktor, ng abogado. Hindi rin po maibibigay namin mga pastor. Hindi rin po maibibigay ng ating mga kayamanan. Bagkus ang ating Panginoong Kristo lamang makapagbigay ito sa pamamagitan ng iyong pananampalataya.
Kaya nga po mga minamahal kong kapatid sa umagang ito, ang sabi po sa aklat ng Pahayag chapter 3 verse 20, babasahin ko po sa inyo. Ito po yung paanyaya ng Panginoon sa inyo. Nasabi po rito sa Pahayag chapter 3 verse 20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan, kung diringgin dinuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto. Papasok ako sa kanya, tahanan at kakain kaming magkasal. Ibig sabihin pong ito, nakatayo ngayon ang ating Panginoong Hesus. Kumakatok sa iyong puso. Maaari mo ba akong papasokin? Sabi ng ating Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kumakatok siya sa iyo ngayon. Gusto niyang pumasok sa iyong buhay. Sabi niya, naririnig mo ba ang aking boses? Kung diringgin mo aking boses, ako'y papasok sa iyo. Kasalo mo ko, kakain. Sasama po siya sa atin sa araw-araw. Pag pinanggap po natin si Jesus, pinapasok natin siya sa ating buhay. Kasi po may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, kapain mo po sa iyong puso. Ang Panginoon ay kumakatok ngayon sa iyo. Gusto niyang pumasok sa iyong buhay. Gusto niyang baguhin ang buhay. Gusto niyang maging maayos yung relasyon mo sa Kanya. Gusto niyang makarating ka sa bayan ng langit. Kaya Diyos ay kumakatok sa iyo. Maaari mo ba siyang papasukin sa iyong puso? Sa umaga pong ito, kung nais mo pong papasukin ng ating Panginoong Hesus sa iyong puso at kung gusto mo magkaroon ng maayos na relasyon sa ating Panginoong Hesus, maaari pong hawakan mo ang iyong puso at pumikit ka, sumunod ka sa panalangin ito. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, sa umagang ito, narito ako sa iyong harapan, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Maliit man o malaki, lihim man o lantad, patawarin mo po ako. At sa oras pong ito, Panginoon, inaamin ko na ikaw lamang, Panginoong Hesus, ang aking kailangan sa bawat yugto ng aking buhay. Panginoong Hesus, tinatanggap po kita sa aking puso bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso magmula sa oras po ito. At isulat mo po ang aking pangalan din sa aklat ng buhay. Banal na Espiritu, samahan mo po ako upang sa araw-araw na aking buhay ay magawa ko ang kalooban ng aking Panginoong Hesus. Salamat po ng marami sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan na kaloob ng aking Panginoong Hesus. Amen. Ang iyo pong ginawang pagsunod sa panalangin ay pagtanggap mo sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon makakalapit ka na po sa Kanya, makakatawag ka na sa direkta. Sabihin mo sa Kanya, Ama, patawarin mo po ako. At samahan mo po ako sa bawat yugto ng aking buhay. Lahat ng hinaing mo masasabi mo sa Kanya ng direkta. Ikaw po ngayon ay anak ng Diyos. Sa iyong pagtanggap sa Kanya, ang mga anghel sa kalangitan ay pumapalakpak sa galak dahil sa iyong pagtanggap at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, sa inyong oras na nilaan para sa salita ng Diyos. Ang dalangin ko po ay lubos po kayong pagpalain ng ating Panginoong Hesus ng siksik, liklik at umaapaw.